narito sa Europe at Israel at sa France at saan pa sa Germany. Good morning. How are you? Are you okay? Living in paradise po, Brother Ike. Amen. Wow. So, okay. Ito yung magtatanong. Ako na lang magtatanong para mabilis. Kasi walang nagtatanong. Ito po ang katanungan. Ayon sa ating ebanghelyo, sa literal muna tayo ha, literal. Okay. Sa literal nga pagtatanong, anong pagkakaiba sa pamatok na ipasa o papasan sa atin ni Jesus sa krus? Ibig sabihin magkakaiba talaga, no? So anong pagkakaiba diyan? Yung pamatok at sa krus. Palagay natin krus ni Jesus at saka pamatok. Anong pagkakaiba diyan? At ang pagkakaiba sa pamatok, yung yoke, sa krus din natin. Sige po. Sinong gustong ma-challenge diyan? Brother Wright, ang Yes. pamatok, ang pamatok ni Jesus sa pagpasa ng krus ay puspos ng hirap, pagkapakasakit at pagdadala ng lahat ng problema ng ating ginawa. Samantalang ang pamatok na ibinibigay niya ay puro kaginawahang kagaanan at pagkakaroon ng bagong pag-asa sa ating buhay. Yun lamang po, maraming salamat. Matindi, no? So, pamatok na ipapasa niya sa atin. Ipapasa niya sa atin. So sa literal, so yung ipapasa, parang pasanin talaga, no? Parang pasanin talaga na krus. Kasi kung, brothers and sisters, no? Tindaan natin, ha? Ang tanong ko kanina, anong pagkakaiba sa pamatok sa krus ni Jesus at pamatok sa krus natin? So, ibig sabihin may pagkakaiba. Pero parihong pasanin ito, pasanin. Okay. Salitang pasanin, kaya nga, i-resolve natin yung literal. Okay. Kasi parihong pasanin eh. Pero may pagkakaiba. Ang pamatok po na ibinigay dito kasi nag-symbolize siya eh, nag-symbolize. So nag-symbolize si Jesus, no? Nagbibigay ng isang symbol, no? Yung isang pamatok. Yung pamatok, 'di ba? Yung pamatok sa kalabaw o sa baka ay nasa liig talaga 'yan, no? Nasa liig or sa baga, no? Ganun po, makita naman niyo, no? Yung hinihila ang balsa, kalisa o sa lalo pa sa kalabaw o sa kabayo, no? So may pumatok diyan nga sa kanyang liig o sa kanyang abaga. So mayroon talagang makitang pagpasan, no? Pero literal natin 'yan. Kasi symbol lang ito, symbol. Okay, symbol po. So ibig sabihin, hindi talaga ito pamatok na cross. Okay? Kasi pag ang cross na ito na pamatok, ay bakit pa imbitahan tayo ng Diyos? Okay? Ito na, literal ha. Bakit pa imbitahan tayo eh? Cross pala iyan eh. So, kaya nga, dahil dyan, hindi ito cross. Okay. So, tandaan natin na, pamatok ay hindi cross. Okay. May pagkapariho sa salitang pasanin. Pasanin na cross ni Jesus at pasanin na cross natin. Literal. Okay. Ni-resolve natin na hindi ito pamatok na cross. Okay? Kasi kung cross to ni Jesus, ay patay na tayo. Pinapatay nga si Jesus eh. Bigatan nga si Jesus eh. Dumudugo nga eh. Okay? So, klarang mabigat at mahirap yon. So, hindi ito cross ang pamatok na ito. Ngayon, okay, tuloy muna tayo mga kapatid ha. Ni-resolve natin muna ang problems. Okay, literal. May pagkakaisa sa literal na pasanin. Ang pamatok na ito ay hindi cross pa rin sa cross natin. Okay? Pero may salita kasing literal na pasanin, yung nagka-pari. Okay, so dahil hindi ito pamatok na cross ni Jesus at cross natin, may relasyon. Okay, may relasyon ito na pamatok sa ating cross. Relasyon na kasi hindi siya pamatok na cross. May relasyon ito. So ibig sabihin, dahil may relasyon, may second meaning, hindi literal. Pasanin ito, pero hindi siya literal na pasanin. Okay, kasi may relasyon sa cross natin, ito. Okay, second meaning. Okay, kasi nag-symbolize ito na may pagkakaisang salita na literal pasanin. Okay.
Ano ba talaga ito, ang pamatok na ito? Okay. Brother Ike, di ba Ano natin? problema po yung pamatok na? Teka muna, tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. Nag-second meaning na tayo. Nag-second meaning na tayo, hindi na literal. Okay? So dahil ito hindi nga literal, ang pamatok ito hindi cross kasi hindi literal, pasanin pa rin. Ibig pasanin, kaya nga pinapalapit tayo ni Jesus. Lumapit kayo at pasanin ninyo ang aking pamatok. Okay? At magaan ito. Okay? So, ano ito pala? Ano ito pala? Okay? Kasi hindi pala ito cross. So, pag nilagay natin ito sa liig, nilagay sa baga, ay pumatok ito galing sa Diyos, Iso Kristo, na inimbitahan tayo nga pasanin. Isuot natin ito. Isuot, ilagay sa liig, nasa baga, isuot natin ito. Ano ito? Kasi hindi siya cross. Ay yung kalooban ng Diyos na maging kalooban natin. Yung katotohanan ng Diyos na maging katotohanan natin. Yung mga biyaya ng Diyos na maging biyaya natin. Yung buhay ng Diyos na maging buhay natin. Klarado na mga kapatid. So, pag sinabing buhay, pag sinabing biyaya, pasaging grasya, nakita na natin, ay magaan. Ang pamatok na ito na ating isuot sa ating liig, ilagay sa ating abaga, kasi may salitang pasanin, ay siyang ating pasanin, daladalahin natin ito kasi kapangyarihan ito ng Diyos. So, hindi siya cross. Okay. Klarado na yan ha. Second meaning na yan. Hindi na yan literal. Okay. Ngayon, pupunta tayo. Kasi dahil sa iba nga, sa New Testament, sa iba nga kaparaanan nga pag-symbolize, yung sinasabing balabal, no? Yung cake, no? Jacomone, Yes, sir. Thank you. Oh, excuse me. Zhang Minzu, Excuse me, mga kapatid. Paano na? Sandali. Utarsa SRL fallimento Capriotti di San Gianfilippo. Si. Kila si. Okay. Cognome e nome? Ike Francisco Vocales. Dove qui? Qua, Poi. qua, Che cos'è? sempre uguale. No, Sempre questo qua no. No, no, questo qua è chi l'ha mandata. Eccolo, Ok. Qui. e qui. Ok. Ok, Come so cognome? Ike Vocales. Vocale. Ok, may aggiungi solo S so Vocales. Okay. Gracia. Kaya nga buhay, presensya. Okay? Kaya nga magaan, no? Kasi hindi naman kapabigat ang Diyos, no? Kapangyarihan ng Diyos, okay? Lahat ng tulong, saklolo, yun. So, talagang doon mo makita, ay kaya nga magaan. Kaya nga pasanin, suotin, ano pa saan pa natin ilagay iyan sa katawan kasi ito ay symbolize lamang talagang buhay ng Diyos, kalooban, katotohanan, pagmamahal, kaya nga magaan. So, hindi ito kalooban natin, hindi ito kasalanan natin, lahat-lahat na ito. Kaya nga magaan. So, pareho lang yan sa ibang mga pag-symbolize na balabal, okay? Pinasa ang balabal, ang kinin mo ang balabal, ang kinin mong kapangyarihan, dalhin mo ang kapangyarihan ng Diyos, ay matindi yun. So, laban sa sinabing kasalanan, laban sa diablo, laban sa kabigatan. Okay. So, iba na ngayon ang sitwasyon ngayon nga talagang hindi yan talaga pamatok na cross. Kasi hindi siya mabigat eh. Okay. Kaya nga may salita na clue dito, lumapit kayo sa akin. So, yung paglapit natin sa Diyos, that is the invitation to engage in or to be involved in His life. So, makiisa sa kanyang buhay na ang kanyang buhay ay maging buhay natin. Huwag yung kabigatan, huwag yung cross niya kasi sa kanya lang iyon, kundi yung mga pagmamahal, pagpapadaloy sa kanyang mga biyaya, kapangyarihan, ay kaya nga magaan. Kasi buhay ng Diyos ipinasa sa atin eh. Okay? So, klarado ng mga kapatid, kaya nga hindi ito cross. Kaya nga walang bigat dito. Okay? So, okay. Diyan lang muna ako mga kapatid. Sige, sinong gusto na mag-intra? Okay. Praise God. Hallelujah.
Yung ibig sabihin po nang intindi po kay Brother Ike, yung problema, yun po ay cross. Hindi po yung dapat nating pasanin, kundi yung mga biyaya na para po mas magaan, ang pasanin po natin yung biyaya na nagmumula po kay Lord. Yun po ba? Ganyan po ba ang intindi ko? Kasi nasa second meaning na tayo na hindi pala ito literal, yung isabuhay, no? Isabuhay. Ayun, imbis nga pasanin, isabuhay, ilagay sa liig, ilagay sa baga, isalagay sa buhay, yun. Mga biyaya yun. So, kaya nga hindi ito problema, hindi ito cross. Na Ibig cross na inaaraw. sabihin po, Brother Ike, mas mabuti po, ang mamroblema, magmahal na lang po. Magmahalin na lang po yung mga nagbibigay sa atin ng problema. Pwede po, ganon. Yes, kaya nga, yung buhay natin sa pagmamahal, kasi yun na ang sinasabing yoke dito, yun ang maging instrumento na kalabanin natin yung sinabing cross natin na problematic, yung problem. Okay, yan po. Kaya nga, Ayun na po ang nagiging guide ko na po talaga dahil marami problema yes po. Okay. na Kaya lang nga, po ang dapat. Thank you po. salamat nga, klarado na ito sa lahat. Kaya nga, may relasyon ang yoke na hindi yung salitang pasanin, kundi may relasyon ang yoke na ito, talagang itong maging instrumento. Kaya nga, inimbitar tayong paglapit, maging instrumento kalaban sa mga paghihirap ng ating buhay. Kasi may problem talaga, may mga pagsubok talaga. Di ba? Di ba ang gaan? Kasi nandyan si Jesus pinapalapit tayo May engage tayo sa kanyang ayon sa kanya, pakiisa sa kanya, yung relationship. Okay po? Okay. Salamat. Next nga tanong. Mayroon kayong tanong pa? Ako'y nagtatanong kanina. So, kayo na naman magtanong po. Sige po mga kapatid, may tanong pa po ba? Yes po, bakit ganito kong presentation? Kasi maraming nagkamali dito Kasi ang pamatok na ay pasanin kasi cross daw. Wala naman, hindi yan. May relasyon. Okay. Ang relasyon po, yung siyang makakatulong para sa ating cross. Okay po? So, hindi yan cross talaga. Yan po. Brother Art, hindi nga. Sige po, sige po. Hello, sige po. Yung pamatok po ba ng ating Panginoon nagbibigay ng kalayaan? Yes po. Kasi, okay, i-relate na naman natin, bigyan nating kaayunan. Kasi di ba may pamatok na biyaya, kapangyarihan, di ba? Yon, yung ilagay natin sa liig, baga at lagay natin sa buong katawan. Kaya nga inimbitahan tayong lumapit sa kanya. Maging instrumento ito. Ang pamatok na yan ay magbigay kalayaan kasi pamatok ito sa pagmamahal, pamatok ito sa katotohanan, pamatok ito sa kalooban ng Diyos. Di ba pag nasa katotohanan tayo, pag nasa pagmamahal, kalooban tayo ng Diyos, ay magbigay kalayaan talaga, paggamit, husto ng ating kalayaan. No, Kristo, no. Para no. Okay. Yung sinabing, I am the way, the truth, and the life, buhay kasi ng Diyos buhay ng Panginoon ito di ba? Na kung lumapit kayo sa akin, ako yung pamatok ninyo. Okay, I am the way. I am the yoke na the way, the truth, and the life. Pag iyang katotohanan, ano yung katotohanan? Ay siya nang bibigay ng maayos ng paggamit ng malayang pagpasya. Talagang malaya ka talaga. Bakit po? Kasi pag nasa katotohanan tayo, hindi na tayo gagawa ng masama. Hindi na tayo magagayad sa ating, kasi malaya tayo, ibig sabihin may kalayaan tayo, na kahit ano-ano lang desisyon na pupunta tayo sa kasalanan. Wala na yon. Kasi pag nasa kasalanan ka, ay hindi ka na naman malaya, wala ka na naman katotohanan, wala ka naman sa kalooban ng Diyos. So, kabaliktaran lahat. Kaya ito yung nagbibigay kalayaan kasi na-base siya sa pumatok na katotohanan, pagmamahal, buhay ng Diyos ito, buhay ng Panginoon, nga I am the way, the truth, and life. Okay po? So, gamitin ang malayang pagpasya ayon sa katotohanan na ibinibigay na siyang pamatok para sa atin. Di gagaan, lalaya. Okay? Okay na, sister, at sa lahat ng mga nakikinig. Talalagan. Ano po ba mga kapatid?
Brother Ike, isa pa. Yes po. Ang pamatok po man ng ating Panginoon kusa at voluntaryong ibinibigay sa atin. Okay na. Ito na rin. Maganda din yung tanong na yan. Kasi, di ba, mayroon kasing mga tao na walang awareness. Ibig sabihin, hindi gaya sa atin na tayo humihingi, di ba? Tayo humingi, ay talagang binibigyan. Ay yung hindi humingi, ayun, lalabas yung kusa. Yung kusa na yung sinasabing binibigay ang presensya, binibigay ang kapangyarihan, binibigay ang mga biyaya sa mga masama at sa mga mabubuti, sa mga aware na gaya natin at sa mga hindi aware. So ibig sabihin, para sa atin, kati tayo humihingi. Pag hindi natin hiningi, mas lalong binibigyan tayo. So nandoon po yung pagkukusa ng Diyos. Yes po, pero nandoon din yung paghintay ng Diyos na maging pasyente din tayo kasi humingi tayo. So at the same time, nandoon yon. Kasi kusang pagmamahal nga ng Diyos, yes po. At the same time, pag sinusubukan tayo sa ating pasyensya, mga magpasyensya tayo, hindi siya magkukusa. Maghintay talaga siya kung kailan tayo magbabago, maging handa sa pag-ako, sa pag-angkin, sa pagtanggap ng kaloob na yan na iyong hinihingi. Hindi siya nagkukusa rin. Naghintay din siya kasi sinusubukan tayo, hinihintay tayo ng Diyos na magbabago, mas lalong lalapit tayo sa Kanya. Pero sa mga nangailangan talaga, kailangan talagang biyaya kahit na hindi naghintay, kahit na hindi humingi, nagkukusa siya po. Okay? So at the same time, so both sister, so kusa at the same time, mayroong pagsubok na hinintay na kapalit. No? Ang tawag kasi dito, kasi yung pamatok ni Jesus, kasi di ba, mayroon siyang kaloob, presensya, kapangyarihan, mga kaloob ito, okay, mga biyaya ng Diyos, okay. Para sa atin nga aware, responsible kasi tayo, accountable tayo. Ito yung mga ganda mga kapatid. Sa lahat nga aware o malayang may kalayaan at may kaalaman, gaya sa atin na may malay o conscious sa kalooban ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, we are responsible, accountable. Kaya nga, mayroon itong kapalit. Mayroong hinihingi na mga kondisyones. Okay? Sa mga lahat ng mga aware, pero pag hindi ka aware, ay doon ka lang sinasabing nagkukusa ang Diyos, bibigyan ka ng biyaya, isasakluluhin ka niya, pero kakaiba talaga yung pagpalalim na pagtulong ng Diyos sa isa't isa na gaya sa mga aware. No? So, Mga kapatid, Brother Ike, sa akin naman po, di ko po alam kung tama. yes po. Kasi sabi po, lumapit kayo sa akin. Kayo napapagala, ano ba yun? Nagpapagal o nabibigatan dahil magaan ang pamatok ko. Para po sa akin, di po ba pinagdusahan na po ni Lord yung mga kahirapan na para sa atin. So kung tayo po ay lalapit sa Kanya, susunod sa Kanyang kalooban, pagagaanin niya kung ano man po ang dalahin natin. Dahil ako po ay naniniwala, ang lahat po ng dumarating na pagsubok sa atin, alam ng Diyos, hindi para po sa akin, yun po ay hindi kaparusahan. Dahil tayo yung makasalanan, hindi ito kasi mga pagsubok na kung wala sa atin ang Diyos, mabigat pong dalhin . Pero kung tayo po ibibigay po natin sa Diyos, papaubaya natin sa Kanya, dahil sa pananampalataya natin, pananalig natin sa Kanya, pagagaanin po niya, magaan po natin haharapin yon. At lalo na po tayo mga kapatid, parang sa akin po ito. Lahat naman po kasi tayo may pamatok, meron mga trials na pinagdadaanan. Pero dahil alam natin, nandiyan ang Diyos, katulad po nung marami tayong naririnig, may mga kalamidad, katulad po nung nangyari yun sa
sa parting Bisaya. Di po ba kung wala sa atin ang Panginoon, hindi natin nakikilala ang Diyos. Takot po ang iiral sa atin eh. Pero dahil naniniwala po tayo, nandyan ang Diyos. Hindi niya tayo pababayan. Ang ganda po ng sinabi niya ngayon, lumapit kayo sa akin at pagagaanin ko ang inyong pamatok. Amen po. Tama po ba ako, Brother Ike? Kung nandyan po ang Diyos, naniniwala tayo sa Kanya. Hindi tayo dapat matakot kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun lamang po. Amen po, Brother Ike. Salamat po. Yes, yes po, yes po. Yung kasi naalala natin na palagi nating inulit-ulit na yung pananampalataya is a gift pa rin, no? Gift, kaloob pa rin ng Diyos. Amen No? po. Kaya nga yung binhi, yung tanim, yung binhi, yung maliit kalititan na itinanim ng Diyos sa atin, maging instrumento na paglapit natin sa Kanya, may pananampalataya, ay kapangyarihan na pala yung that is the key to engage in God, kasi mayroon na tayo na itinanim ng Diyos, ay babalik ng kusa iyan, kasi itinanim ng Diyos iyan para paglapit natin, nakaon na iyan. No? Nakaon. Kaya yung pananampalataya, buhay pa rin ng Diyos, anong tawag yung ibinabahagi niya sa atin. Kaya nga, faith is a gift, no? It's a gift from God. Kasi hindi na yan, yun sinabing natin, joke, inspiration, lahat-lahat. Kasi nakumpisa dyan. Kasi itinanim na ng Diyos, siya yung nagbigay nito ng kaloob. Kaya nga, okay. So, titingnan natin uli ang first part kasi dalawang part kasi ito. Di ba? Nakita nyo? Dalawang parte kasi ang Ebanghelyo po. Itong mga pinag-usapan natin, sa pangalawang parte lang. Yung unang parte, ano yung nasa unang parte? Mayroong unang parte. Wala. Nakita nyo? Sa first na pangungusap ba? Ano yung punto sa first pangungusap? Tingnan nga natin. Kalimutan ko tuloy. Sa first nga pangungusap, sabi niya, noong panahong iyon, sinasabi ni Jesus, pasasalamat kita, Ama, Panginoon, langit sa lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng sa mga bata. O, di ba? Na-mention yung kaloob. Okay? Kaloob po. Lahat ay may kaloob. Pero yung tulad lang sa mga bata. Ano yung sa tulad ng mga bata? Yung emptiness, yung trustworthy, yung being trustful, yung pagpakumbaba. O, lahat-lahat yun. O, yung ginabing like child attitude, no? Yung behavior ni Christ yan towards sa kanyang ama din sa langit bilang tao, no? Okay. Yun ang una pong pagbasa. Matindi ito. Kung na-exercise pa lang ito sa mga marurunong, ito nasa mga matitilino, kasi ano yung nasa marurunong, matatalino? Wala akong paki sa'yo. Kasi ako ang masusunod. Kasi mas marunong pa ako sa'yo. O, di ba po? Nagmamataas. Di ba? Ibig sabihin, hindi talaga makapasok ang ibang ideas o ibang opinion o ibang pananaw o ibang turo, lalo ng turo ng Diyos, katotohanan. Kasi nagmamataas ka na nga, nag-close ka na sa iyong mind kasi ikaw lang ang bright, ikaw lang intelligente. O di ba po? Matindi ito matindi ito. Kaya lahat ng mga kaloob na ibinibigay sa iyo at sa akin, ay hindi talaga manggana sa iyo kasi nandyan ka eh. Pero habang tayo, yung mga pobre, mahina ang isip, at nagtatanong sa God, okay, linapitan natin si Jesus, nakikuryoso tayo, hindi lang kuryoso ng osyoso, talagang linapitan natin si God, nakikuryoso kasi wala tayong kapangyarihan, bibigyan ba ko ng kapangyarihan, okay lang iyan, ay talagang doon ang Diyos po. Kaya nga yung lihim na yan, ay maging lihim talaga sa mga matalinong marunong kasi nagmamataas, nag-close sa kanilang mind. Sila lang ang masusunod. Di ba po? Sila lang ang correct. O, di ba? O, di, patay na. So, kaya nga, maraming mga kaloob na kalooban ng Diyos, pagmamahal, presensya, biyaya, kapangyarihan na hindi po katanggap-tanggap sa mga marunong matatalino, lalo ng mga mayayaman. Bakit po? Kasi nandoon na sa kanya lang lahat. Hindi na sila mag-suffer. Sabi nga nila, sa amin naman ang mundo, sa amin naman kapangyarihan kasi mayaman kami, matalino kami. O di ba? Saan ang Diyos? Wala. Kaya nga, babalik ang Diyos doon kakampi sa mga gaya ng sa mga bata. Amen po? Klarado ito?
At yung mga kaloob na yan, manggana. Okay. Brother Ike, buongiorno, may amo ako. Pero pasensya na, gusto ko lang madagdagan yung mga kaalaman. Okay, nandun na lahat, diba? Sabi natin na lalapit ka lang at sa mga pinagkwentuhan natin yun. So, ang tanong ko, bakit hinahayaan pa ni Lord yung mga, kagaya nun, yung pari, di ba, nag-aral ng sobrang matagal, alam na nila lahat yun, yung mga pinag-uusapan natin, mayroong humility, pagmamahal, lahat-lahat. Bakit hindi prinotektahan ni Lord na ang mga pangyayari, okay, hindi ko na i-mention kung anong mga narinig ko, mayroong pang nangyayari na yung, basta maraming nagkaroon ng problema. So, bakit, ang tanong ko, kagaya nun, may mga pari din nag-suicide, may mga pari na ng-rape, may mga, ang dami din. So, anong ibig sabihin? As alam na nila na mayroong pagmamahal, alam na nila, di ba, alam mo rin, nag-study ka rin, lahat-lahat yun. So, bakit nagkaroon pa ng ganyang pangyayari na na-focus na sila sa pagmamahal ng ating Panginoon? So, yun ang question ko, Brother Al. Salamat. So, ibig sabihin, nag-engage na sila sa pagmamahal, ng biyaya, yung mga, ganon. Yes. Okay. So, yes, dahil yun ang sinabi ni Lord, di ba, na lumapit lang kayo sa akin kung ano man pamatok na ano ninyo gagaan. So, why is it that itong mga pari na ito na pinag-aralan nila, siguramente alam nila na gano'n ang mangyayari. Bakit, nahantong sa maganyang pangyayari kung sila mismo ay mga apostolis na ng ating Panginoon, di ba? Brother Al. Yes po. Balik tayo sa sinasabi din ni Father Bonnie kahapon, no? Nung malayang pagpasya talaga. Itong malayang pagpasya, yung kalayaan sa bawat isa kasi Independence Day o independence of oneself, ayun ang umiiral, ayun ang tumataas, yung naging sungay. Okay? So, dahil diyan, ay hanggang sa katalinuhan, sumubra na. Okay? Kahit na pari, bishop yan o pope, pag sumubra na, ay maisama na siya, hindi na siya maisama sa sinasabing wala na siyang kababaang loob, wala na siyang pagkabata, yung bata na sinasabing childlike attitude na humble, ay talagang wala na talaga, hindi na umiiral kasi sinasalungat na nila ang Diyos at kinuklose na nila na sila lang ang matalino at sila lang marunong. Kaya nga hinayaan na lang din ng Diyos, nagkasakit, na-depress, na-oppress, o na-depress na, nag-ano-ano pa, at yun na. Yun na nga, yun ang mahirap, no? Yun ang mahirap. Kasi ito na nga sinasabi ngo na nga o the other day o the other times na ganun po na pag wala ka talaga hindi mo ano tawag doon naiwan mo na ang iyo lang sarili ang masusunod, ay delikado talaga. Yun, delikado yan. Kailangan ang kaloob ng Diyos pa rin ang masunod kahit na gaano ka katalino, gaano ka kayaman. Kasi nandiyan ka sa kaloob, katotohanan, pagmamahal at marunong ka talagang mamalasakit, magpakumbaba at tumulong sa iyong kapwa mahirap o kapwa mayaman. So mayroon ka talaga. Pero wala na ito, ay ikaw lang lahat talagang masusunod, ikaw lang nagmataas sa mundong ito, ay nga magkasakit ka, ay ikaw lang. Ikaw lang dyan kasi wala eh. So, liban lang din sister, ito yung sisters and brothers, liban lang din sa sitwasyon na sumubra na yung sinabing pagmumukmuk nila sa kanilang sarili, pagdiing pansin, at nahantong na sa sinasabing psychologically imbalance sa nerve. Yung imbalance sa nerve naman, kasi sumubra na ng mga pag-isip, malalim na pag-isip, nabuang na. Okay, kakaiba yun ha. Kaya nga mayroong psychological imbalance. Okay, kaya nga may nga ganyan din, nga nagkasakit talaga. So, humantong sa pagkakasakit kasi sobra na eh. Bakit? Yes. Tama, kasi meron akong nalaman din na sa araw-araw nagbasa ng Bible ay nagkaroon na ng problema sa pag-iisip. At although na sinasabi yung about sa Bible, pero kumbaga ay nagiging over na. So, Brother Ike, isa ito sa mga reason din na naghahati-hati tayo, nagkaroon ng ibang sekta or ibang religion dahil sa
katalinuhan ng tao na ayaw sumunod sa kung ano lang ang gusto ng ating Panginoon. Yun ba yung Brother Ike? Oo nga. So, yun ang sinasabi na may nakakataas kasi sa ating lahat nakakahigit na nakakataas. At yung nakakataas na kahigit sa atin, nagsabi, magpakumbaba pa rin, maging bata pa rin nga attitude. So talaga so gaano tayo kayaman, gaano tayo katalino, gaano tayo kaaral, magpakumbaba ka pa rin, make a stop, make a pause of your life, nga there is still a space of God because you need God. Okay? Kasi kung magsubra na wala na talaga, ay sa akin na lang masunod, wala, kaya ko ito, ay patay ka dyan. Kaya nga, mabigat yan. Bibigat at bibigat, magkasakit at ma-depressed, at yun na, mabuang pa. Okay? Maraming nabuang din sa seminaryo po. Ibig sabihin, nabuang kasi sobra na ang pag-aral at seryosuhin agad ang lahat, aralin agad ang lahat. Yung mga ganyan po. Binigla kasi. Kaya nga sa atin, dahan-dahan natin, hinihinay natin mga kapatid. Huwag naman. Kasi ang friends of the bar ay friendly pa rin kahit na wala tayong konti nating natutunan. Di ba? Ala. Nandyan pa kayo mga kapatid. Okay lang kayo. Yes po, Brother Ike, nandito po. Sige. So, dandahan lang tayo. Si Sister Dandahan. Pelly Mocker po, nakita ko Yes. nagtaas ng kamay. Sister Okay. Pelly. Sister Pelly, nandiyan ka po. Sige po. Salamat, sister. Alam mo, kanina pa ako nanirinig sa boses mo. Ito lang po masabi ko, kaunti, para sa ating lahat, no? Ito po para sa akin kasi kanina pa ako pero hindi ko na mapigilan ng Holy Spirit na gusto niyang sabihin sa ating lahat. Sa akin din. Tayo dito lahat. Kasi pag mayroon pong preacher, si Jesus po, teacher po siya, no? Guru, siya po ang nagtuturo. Kailangan kasi, ako kasi pag sa oras na ng gawain ng Diyos, nakikinig talaga ako. At hindi po madali magsalita. No? Hindi po madali magsalita at maghintay. No, wag nating pahintayin ang Panginoon magsalita tapos si sister sabi, sino pa, kailangan sumagot agad tayo kasi naghihintay ang Holy Spirit sa ating lahat. Pag wala na, kailangan ng coordinator o assistant, sino dyan, magsabi na agad. Ang papasalamat palagi. Kasi ang kailangan dito sa gawain ng Diyos ay respeto. Sinabi nga, pagtitiwala at respeto. Kasi mayroon po siyang authority. Ito araw niya binigay ng Diyos. Upang ang Panginoon buksan ang ating puso't isipan upang ang salita ng Diyos ay makilala natin, maramdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang po dito, kay sabi nga ni Brother Ike, yung mga matalino, no? Matalino, nakalimutan ng sarili, ganito, anong kataasang loob, no? Kaya ang Diyos hinahanap niya, ang mga taong matalino, yung marunong magrespeto, magpakumbaba. No? Kaya nga tinong ni sister, bakit ganun? Bakit ganun? Ang Panginoon po hindi na yan binibigay sa atin ng mga problema o ano, ito po sarili natin. Pagkatatandaan po natin, ang kaaway natin ay hindi po mga tao, sino mga espiritu ng kadiliman na ginagamit sa mga tao na hindi lumalapit sa Diyos. Doon po sila ay ginagamit nila kahit kapapare, kahit sino ka pa. Pag yung kalooban natin ay nakalimutan na natin ang Diyos, naisip natin na tayo na ang marunong, agad-agad yan, ang espiritu ng kadiliman, nung kataasan loob, papasok agad yan. Pagkat ang ating katawan ay templo. No? Ito po palagi kong tinatandaan sa more than 30 years po sa aking paglakad-lakad sa Pilipinas hanggang dito gawain. Palagi ko ito iniisip at palagi ko hinihingi sa banal na Espiritu Santo. No? So, ang ating kaaway ay hindi po mga tao, sinong espiritu ng kadiliman. Kaya wala akong karapatan upang magsabi sa aking sarili o sa sino man
kung sino ano man ang kanyang ginawa, ano, pero ang Diyos lamang na may karapatan upang maghusga sa ating sarili o sa kapwa. Pagkat pag sinabi natin yun, para bang tayo daw naupo sa upuan ni Kristo. No? Kaya nga maraming mga nagsisi, bakit ako ganito, bakit ako ganun, bakit naghihirap ako, bakit ba pinahintulutan ng Diyos, ganito, ganun. Hindi po, namatay nga siya, binigay ang kanyang buhay upang maligtas. Ganon din ang salita ngayon, siya ay naawa siya sa atin kung ano ang ating mga karamdaman pag ihirap. Lumapit kayo sa akin, walang ibang makatulong sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Di ba? Lumapit, pagkat siya lang ang namatay sa krus, siya lang ang makatulong sa atin. Pagkat siya ang may-ari ng buhay at kinabubuhay. Ang kailangan natin, hanapin natin siya. Kanya-kanya ang pagliligtas. Ako po'y nakaroon ng dream, no? Sa malaking problema sa gawain, hindi ko na alam kung anong gagawin. Baka kung may problema, lumalapit po ako sa Panginoon. Hindi po ako lumalapit sa tao na lalo na sa tao na wala pa sa Panginoon. Ano ibibigay niya sa akin? Kaya doon ako magtanong sa Panginoon. At siya ang nagbibigay ng tao na galing sa kanyang kalooban. Siya ang magturo upang magturo sa tunay na daan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pag tayo mag-advise sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang espiritu ng kadiliman ay natatakot pagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Sabi niya, Panginoon, lumapit kayo sa akin. Di ba? Sabi niya ngayon. At kung tayo ay magpatuloy, magkinig sa salita ng Diyos, sabi niya, makilala niyo ang katotohanan. Pagkat ang Diyos lamang ang katotohanan. Kaya, kailangan palagi ako magkinig salita ng Diyos, iniisip ko yun, gagawin, hindi marinig lang tayo, nakikinig, hindi ginagawa. Para daw tayong, para bang pumupunta tayo sa salamin, no? Nakikita ang ating muka, pagdating doon, nakalimutan na agad, pag wala na ang salamin. No? Kailangan ang salita ng Diyos, pag sinabi niya, lumapit, tumatawag sa atin ang Panginoon. Sa oras, araw-araw, gabi-gabi, kada minuto, tinatawag tayo ng Diyos. Pagkat siya lamang ang makatulong sa ating walang iba at ang ating sarili. Kung dumating na mga problema, wala pong kasalanan kahit sino-sino tayo, pagkat ang kaligtasan, ang hukom sa bawat isa sa atin. Hindi makaligtas yung anak ko, asawa ko, kaibigan ko, o si Brother Ike, sino pa dyan. Hindi, kundi mismo tayo. No? Tayo ginamit ng Diyos upang ipapahayag ang mabuting balita upang marinig ang kanyang mabuting balita. Pagkat tayo ay templo ng Espiritu Santo, no? Pagkat ang Diyos ay Espiritu. Di ba? Dalawang Espiritu. Espiritu ng Diyos na mabuti, no? Ang nagbibigay ng buhay, nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay ng lahat, no? Siya ang may-ari ng buhay at kinabubuhay. Pero ng espiritu ng masama ay nagbibigay ng problema, gulo, lahat ng bagay, karamdaman, yan ay hindi sa Diyos. Bakit maramdaman ng tao? Pagkat ang number one talaga, sinabi sa Ten Commandments, unahin natin ang Diyos. Ang ibig sabihin, pag oras na ng Diyos, kailangan, for example ngayon, prayer niya, oras niya ito. Kaya ilagay natin, bigay natin todo, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Sa Kanya walang kahati, bakit hindi pwede magsilbi ng dalawang amo. Manalangin ka ngayon, ang isip mo nandoon sa kabila, hindi pwede. Pagkat ang Diyos, nakikita niya ang ating puso, alam niya. Pero ito isang biyaya. Biyaya, ang kaligtasan ay isang biyaya, hindi ito nakukuha sa ating talino o gawa, kundi ito isang regalo ng Diyos sa mga tao na kanyang pinili. Kaya tayo ay maging isang tunay na maging ilaw at asin. Tanungin natin, ako tinatanong ko palagi sa Panginoon, sa Holy Spirit, kung ano ang dapat kong gawin na kalooban mo, Lord, kahit maliit na bagay,
no, nanggaling sa kalooban, malinis, no? Malinis. Ay ito'y galing sa Diyos, ay ito'y bubuksan ang biyaya ng Panginoon. Kailangan lamang ang pagkumbaba, respeto. Kasi naalala ko ang aking parent po, pag may tao, hindi po kami makalabas, hindi po kami makasalita, lumabas ka dyan, no? Pag dumating, mag-amen, no? Dito po sa Germany, kahit po sa daan, nag-Chris Good, sabi, hello, Chris Good, no? Dito sa Batin-Batin palagi po, Chris Good. Ay ibig sabihin, Kristo, Chris Good, hello, ganun, no? Kailangan, pag tayo na sa Panginoon, kailangan ang respeto, ang pagtitiwala. Diyan makikita sa atin kung ang Diyos ay nasa atin. Ang respeto number 1. Pag walang respeto, walang tiwala, pagkat paano maniwala sa atin kung wala tayong respeto. Kailangan ang respeto higit sa lahat sa gawain ng Diyos. Pagkat iyan gawain ay about heaven. Kung nagsasalita ako ngayon, wala ako dito sa mundo. Kundi nandun ako sa kwarto ng Panginoon about heaven. Ay marami pong salamat muli. Pagpalain po tayo ng Panginoon for the glory of God. Amen po. Salamat po, Sister Peli. Meron pa po ba? Brother Ike, nandiyan ka pa po? Okay po. Sige lang. Tuloy lang po. Okay po. Sige po mga kapatid, meron pa po kayong itatanong kay Brother Ike? Ako, Sister Sonny. Sige po, Sister Medina. Sige po. Salamat po. Brother Ike, magandang hapon po. Ang tanong ko lang po, ang pamato ba na binibigay sa atin ng Panginoon, para sa akin po sa nangyayari sa buhay ko, ay para sa akin isang blessing yun eh. At saka yung pamatong binibigay niya sa akin, ay dapat ko pong pasalamatan na walang hanggan. Kasi doon po ako sinusukat ng Panginoon sa kung paano ko labanan, tsaka yung paano ko po yung labanan, yung pamato na binibigyan sa akin kahit anong bigat, na dapat po lagi ko pong pinapasalamatan yan kahit po ano pong nangyayari. Tama po ba yon na kahit ano pong bigat na dumarating sa buhay ko na pamato na binibigay ng Diyos, lagi po kong pinasasalamatan. Kasi para sa akin po, isa blessing yon galing sa ating Panginoon. Tama po ba ako? Sige, ganito yun para maging tama, sister. Kasi ang the same nga word nga pamatok, na-define na natin kanina, na ang Diyos po na sinasabi ngayon sa Ebanghelyo ayon sa konteksto ng Ebanghelyo, ay kakaiba itong pamatok. So, ibig sabihin, iba din yung sinabi mo, sister, na ang Diyos ang nagbibigay ng pamatok. Kakaiba yon. Kasi itong pamatok na ito, inimbitahan tayo na lumapit sa Diyos at magkaroon tayo na yon. Okay? Yung mga biyaya, kapangyarihan, kalakasan, presensya ng Diyos, yun ang pamatok niya. Kaya nga, lumapit at gagaan. Pag binibigyan kang pamatok na, the same nga pamatok, na pasanin, ay yun ng cross mo. Cross mo yun. Pagsubok mo na yun. Okay? Ang pamatok ng Diyos na ating nilapitan, doon natin hublutin yung kalakasan. Yan ang mga biyaya. Sa pamatok na sinasabing ting pamatok, cross na pala yun natin. Okay? Okay po. Ang Diyos po ay siyang nagbibigay na pamatok na yung sa ayon sa Ebanghelyo, yung biyaya, kapangyarihan, kalakasan, presensya niya, kaya nga magaan. Pag sinabi natin ang Diyos nagbigay sa atin ito, iyon ang ayon sa Ebanghelyo, yes po, magaan. Ngunit, may katumbas na requirements nito na hindi po tinanggal ng Diyos ang iyong sariling pamatok, ang iyong sariling problema. Kasi problema nga, sinabi nga ni Brother Rapi at sa lahat ng mga speakers in-affirm iyan, na normal ng tao na may problema. Normal ng tao na may pamatok na cross. Okay? Sa araw-araw niyang buhay. Kaya pasanin mo ang iyong cross. Ngunit ang pamatok na nilapitan natin ng Diyos, doon natin hublutin, doon natin kukunin ang lakas, kapangyarihan, at yun ang ipapasan nga ng Diyos sa atin. Nasa halip na iwasan, tanggalin ang iyong cross, samahan mo na
sa presensya ng Diyos. Samahan mo na sa kalakasan ng Diyos. Kaya nga gagaan ang iyong pamatok kasi binigyan ka na ng ibang pamatok na presensya kalakasan ng Diyos na hindi yung cross, kundi presensya, kabanalan, kalakasan, biyaya ng Diyos. Thank you, Sana po, Brother Sister Ike. Thank you Rodina. po. Sinasabi. Salamat po, Brother Ike. Kaya nga, habang nagkwento tayo, may pumatok pala na ating kukunin sa Diyos. May pumatok pala na pagsubok sa ating sarili. Ayun. Meron pa po. Ngayon, sinong magwagi? Pag-isa ang pumatok na kasi Biglang nawala si Brother Ike. okay, yung dalhin natin ang sa gitna, ang parula, yung salita na pamatok. Yung pamatok na ayon sa Ebanghelyo na mula sa Diyos, kasi yun ang nilapitan natin, yung kukunin natin, yung mga biyaya iyan, kalakasan. Ngayon, mula sa Kanya, kasi nilapitan natin, kukunin natin kalakasan, presensya niya, ay yung maging instrumento. Siya na po ang maging instrumento sa ating buhay kasama natin upang ang pamatok na nasa gitna na paglabanan nating pamatok natin na cross. Okay? Kaya gagaan ito. Kasi ang ating cross, kasi hindi naman niya binibigyan tayo ng pamatok, binibigyan tayo ng proteksyon, biyaya, kalakasan, na inaalis ang ating pamatok na cross sa araw-araw nating buhay. Hindi po, hindi inalis yan. Yung mga pagsubok, hindi inalis yan. Paglabanan. Kaya nga, madadala na iyan na gagaan talaga kasi may Diyos ka eh. May pananampalataya. Kaya nga, iniimbitahan mo na, may pananampalataya ka na, may binhi na itinanim ng Diyos sa iyo, lumapit ka lang. Kumapit ka, lumapit, at sabitin mo ang kapangyarihan, kalakasan ng Diyos na yung pamatok na siyang magbigay kagaanan sa lahat katumbas laban sa iyong pamatok na mabigat. Kaya nga, ang buhay mo ay gagaan na. Okay po? Kaya nga, matindi ito. Hindi tanggalin ng Diyos ang iyong pamatok cross mo araw-araw, ngunit lalabanan ito sa pamatok na in-offer na yan kasiyasiya na biyaya, proteksyon, lakas niya, presensya niya para sa iyo. Okay? Kapangyarihan para sa iyo. Yan ang pamatok dito. So, hindi ito cross na mula sa Diyos. Laban sa ating cross po. Okay? Matindi, no? Klarado ba itong pag-aris ng paliwanag? Kaya nga, Amen po, natin amen kanina. po. Okay. Dinefine natin kanina na ang unang literal talaga, pasanin lang siya parang cross, pero hindi pala. Hindi pala siya pamatok na cross. Kundi kasi siya kagaan-gaanan. Pumasok sa kabila. Okay. So, yung second level na hindi na siya literal, kasi hindi pala siya katumbas na pamatok na pasanin na cross natin, kundi pamatok na kasiyasiya na biyaya, kalakasan ng Diyos para sa atin, laban sa ating pasanin na cross. Kaya nga, magkaisa ito at lalong gagaan at maipanalo natin ang ating cross na mabigat. Kasi nandyan ang kalakasan niya po. Okay? Kapangyarihan niya. Okay? Yung pamatok na yan. Alright. Di pumasok yung tawag niya. Ito pala. Yes po. So, okay na mga kapatid. So, ayon sa konteksto sa ating ebanghelyo, hindi ito pamatok na cross. Okay? Klarado na po? Ito yung pamatok na pangsangga. Yung pangsangga lang sa laban sa ating pamatok na sinasabi ng kabigatan ng cross. Kaya nga, mabigat ang sa atin, gagaan sa Kanya, kasi maayon na tayo sa Kanyang kalooban, maayon na tayo sa Kanyang biyaya, maayon na tayo sa Kanyang kapangyarihan. Presensya ng Diyos ang umiran, mangingibabaw, laban sa ating sitwasyon, kondisyon, sa ating buhay na mabigat. Okay? Klarado? Kaya nga sa unang pangungusap nga nandoon yung kaloob na maging gaya sa mga bata na umiiral, mangingibabaw sa atin kasi kaloob ng Diyos yan kapangyarihan yun sa lahat ng magpakumbaba, sa lahat ng magmamahal, sa lahat ng may katotohanan, sa lahat ng presensya ng Diyos na walang kasalanan, ayon ang kalakasan. Okay, kaloob ng Diyos yan na laban sa ating sinasabing pamatok na cross talaga na nagpabigat. Okay? So, pasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mga saklulo niya, tulong laban sa ating, yung sinasabing lahat ng saklulo, kalakasan ng Diyos, yung pamatok na ito.
Brother ay Bigay ko sa inyo ang isang tanong din na di ba po ang Diyos ay mayroong pamatok. Tapos yung pamatok na yan, i-interpret natin mali, pag mali, cross talaga yan kasi pasanin eh. Ngayon, dahil pamatok yan, cross yan, so hindi yan kagaan. Kasi may cross na nga tayo, tapos dadagdagan pa ng cross ni Jesus, kung cross man yan, ay hindi yon. Kaya nga mali yung interpretasyon na yon. Kaya yung pamatok na ito ay hindi nag-mean na cross. Okay? Kasi hindi yan gagaan sa iyong buhay kung cross yan. Okay po? So, yun ang kuwan na hindi pala nag-mean ng cross ito. Buhay ng Diyos ito, ilagay natin sa liig, ilagay natin sa bagay, ilagay natin sa buong katawan natin, ay yung sanggala doon laban sa cross na nagpabigat sa atin. Kaya magaan talaga ito kasi proteksyon ng lahat ng ito galing sa Diyos eh. Okay? Kaya lumapit tayo, magpailalim tayo, mag-engage tayo sa ating pakipag-tipan, pakipagrelasyon sa Diyos. Kasi kukunin natin lahat na ito. Yoke na yan, yung pamatok na yan, na siyang ating protection sa ating buhay. Okay? Kapangyarihan ng Diyos po. Maraming salamat. Amen po. Ano po, Sir Feli? Sir Feli. Nariyan pa po ba kayo? Sino yun? Kasi Sister sabi sa niyo po. akin? Yes? Opo. Kasi po kanina, sabi niyo po, nabanggit niyo na kung tayo tunay na susunod kay Kristo, tulad natin ngayon, nasa prayer meeting tayo, susundin natin ang kanyang mga salita, makikinig tayo sa kanya at ang puso at isip natin ay itutuon natin sa kanya at hindi sa iba. Paano po para kagaya namin na nagtatrabaho? Minsan gusto namin makinig ng buong puso, yung bang itutok ang aming sarili, pero hindi po maiaalis na kailangan po talagang may obligasyon po eh. Yun po. Parang nafe-feel guilty rin po ako dahil habang hindi ako makapag-concentrate dahil nga sa trabaho, parang dalawa ang iniisip ko, ganon. Nakasala ba ako? Kasi kung Arami, ang habang tanong niyo, nagtatrabaho sister, ako- ganon. Ang tanong Kung habang ang tanong niyo, nagtatrabaho po kasi ako, okay. at hindi ako makakapag-concentrate, mas mabuti po ba na hindi na muna ako makikinig, ganon. Ganon po yung aking naiisip. Tipo, alam Ayun nyo po. ang Diyos, alam niya ang puso natin. Alam yun natin. Kasi marami ngayon, sa aking paglalakbay, pag nilay, no? Marami pong Kristiyano, hindi po tunay na Kristiyano. Pagka, kahit po, for example, hindi naman, for example, sabi ng Panginoon, may prayer ngayon. For example, mayroon kaming prayer ngayon. Pero hindi siya nagpunta. Nagpunta siya doon sa hindi kailangan na masyal, o ginawa siya ng hindi sa Panginoon, o yung about sa human being, pinapalahalang niya yung oras na yon. Ang tinutukoy po dito, yung pong ating pananampalataya sa Panginoon. Kahit tayo malayo, di ba? Kahit kayo malayo tayo, nandito tayo, pero ang ating iniisip, sinong iniisip natin? Ang ating pamilya, pagkat mahal natin siya, di ba? Kaya ganun din. Kahit tayo, anuman ang ginagawa natin, kung talagang alam ng Diyos ang ating puso, nakikita niya ang puso ng tao, hindi niya nakikita ang ating kasalanan. Pagkat kung tayo ay pinili ng Diyos, no, katulad nila Bernabe, no, si Paul, pinili sila talaga. Ang Panginoon ginagawa niya ng bagay para tayo ay lumapit sa Kanya. Di ba? Hindi pwede nga, mayroon na ako, hindi na ako kasi mayroon akong ginagawa, ganito. Pero pwede tayo maghingi sa kay Lord. Ako po ganito.
may trabaho po ako, nung dumating po ako dito sa Germany, yan po hingi ko kay Lord kasi sa Pilipinas ay naglilingkod na po ako sa Panginoon kung saan-saan. Kaya nga ako, wala po akong boyfriend sa Pilipinas. Kasi kung mayroon po ako gusto na bigla lang po yan mawawala. Pagkat yan may plano pala sa akin ang Panginoon. Kasi mayroon po akong ugali. Pag ako po ay magsabi, ginagawa ko. Pag mahal ko yun, mahal ko talaga. Kahit ano pang ginagawa sa akin, mahalin ko siya, patawarin ko siya. Hindi ko alam kung bakit siguro ganun ang binigay sa akin ng puso ng Panginoon, no? Kaya nung ako po'y dumating dito, ang lahat na hiningi ko ay Lord, binigay niya sa akin. Pero nung mayroon po akong magandang trabaho, no? Doon po ako po'y sumali, nakasali ako sa mga about sa human being. Sa buong buhay ko, hindi po ako nag-disco. Hindi ako nag-casino, pero dito, dinaanan ko yung lahat. Pero kung ikaw pala ginamit ng Panginoon, kukunin ka niya, gagamitin ka niya maging isang templo upang ibabahagi ang kanyang mabuting balita o mga mabuting gawa upang makilala na ikaw ay kanyang mga anak. Tayo'y mga anak niya. Na tunay tayo gumagawa ng mabuting bagay, yan po ay isang biyaya ng Diyos. Kahit saan tayo, sa trabaho, no? Sa gawain, sa labas, no? Gumagawa tayo ng mabuting bagay upang makaakay tayo ng mga kaluluwa, upang makilala na ito ay tunay na mga Katoliko. Tunay na talagang, kasi ginagawa ng mabuting bagay. Di ba? Kahit nagtatrabaho ka, walang amo, pero ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Hindi ka sinungaling, hindi ka nagnanakaw. No? Ginagawa natin ang mabuting bagay. Kaya nung ako'y nandito, sumali po ako sa mga pagsubok ng mundo, naranasan, pero nakaroon po ako ng problema malaki. Mga kapatid, sinuntok ako ng sa party. Nakautang ako ng 20,000 dahil po may ugali po ako na kung kahit hindi problema ko, pagsingi sa akin ng tulong, ginagawa ko yun galing sa puso. Hindi po ako magsabi 9 o no. Palagi po yes. Kahit wala na sa akin, yan po ang ugali na binigay sa akin ng Panginoon. No? Kaya para sa akin, sa Panginoon wala po imposible. Kasi marami po ako nakaranasan. Walang-wala na po ako pera. Pero kaysa dahil sa gawain, pag binuksan ko ang aking pocket money, no? May pera. Kasi alam ng Diyos ang puso natin. Alam niya ito'y ginagawa natin ng mabuti. Kahit saan po kayo, kahit saan tayo, pwede tayo usapin natin ang Holy Spirit. No? Sa tahimik. Ang Diyos ay tahimik, kapayapaan. Pag kahit anong pagsubok, marinig tayo kung anong sinasabi, huwag nating mag-discourage agad kung ano dito. Basta ano sa puso natin, gagawin natin ang mabuti pagkat ang Diyos ay gusto niya na tayo hindi malungkot, hindi nahihirapan. Pagkat siya po ang may-ari ng buhay at kinabubuhay. Di ba? Binigay niya ang kanyang buhay na dahil para tayo maligtas. Yan kaya ang kailangan natin. Kaya sabi doon, unahin mo ako at lahat ng iyong kailangan ay aking ibibigay. Siklik-klik umaapaw. No, mga kapatid? Kaya kung saan ka, gawin mo ang trabaho mo. Huwag tayo makalimutan sa Diyos. Unahin natin siya. At kanya, alam niya ang ating buhay. Alam niya ang ating iniisip sa oras na ito. At sa pangalan ng Panginoon Hesus, pagpalain ka ng Panginoon. Ang wish mo na siya ay purihin, bibigay sa iyo ng Diyos. Humingi, bigay ng oras para sa Kanya. Ibibigay niya sa iyo. Pagkat yan ang hangarin mo. Amen? Glory to God. Pagpalain ka ng Panginoon. Tayong lahat. Glory. Hallelujah. Salamat, sister. Yun. Salamat po. Yan, dagdag lang doon sa sitwasyon din hindi lang kay Sister Erlinda, tayo lang din nga nagtatrabaho.
yung sinasabi nating pakikinig at the same time hindi makikinig, nandoon ba yung sinasabing 100%, no, na ibigay natin ang ating isip, puso sa Diyos? Doon lang sa beginning, yung sinabi ni Sister Moker, na sa beginning po, sa lahat ng pagtrabaho, pagising natin, doon natin maibigay ang 100%. Kasi unahin naman natin siya above all at first of all. So, doon natin maibigay ang 100%. Yung sa hindi 100%, walang problema doon. Kasi inuuna naman natin ang ating trabaho. Okay? So, yung pag-iingat lang, pag-iingat lang, ibig sabihin kung kaya na nandyan ka sa trabaho, nakikinig kasi headset lang yan o headphone lang yan, okay lang yan. Kahit na hindi tayo mag-participate, okay lang yan. So, at in-encourage din natin na kung kayang ganon, pag walang ipinagbawal, gayang ganito, sa trabaho na walang pinagbawal, okay lang makapagsalita. Pag hindi mag-share, okay lang. Total, mayroon din tayong another nga kaparaanan, nandiyan Sister Violeta at sa lahat ng mga nagre-record, lalo na sa YouTube, pinupost naman ni Sister Violeta, kundi kunin natin ang yung channel, ma-review naman natin. Pag na-record, ma-review natin kung ano mga pinagdaanan na hindi tayo nakakonsentrate sa oras na yan kasi nandoon ka sa trabaho. Hindi lang tayo nakaparticipate, hindi lang 100%, walang problema doon. Hindi tayo magigilty. At kung may feeling guilt na tayo, hindi naman. Hindi, ayaw naman ng Diyos dyan kasi ang nauna doon, inuuna natin ng Diyos bago tayo, nagising tayo at bago magtrabaho. Pagkatapos doon, the rest, trabaho na natin. Sinasama lang natin ang Diyos dito sa ating pagdinilay kung mayroong panahon, kung pwede pa, kung hindi maging, anong tawag doon, yung balakid ang pagtatrabaho. Pag balakid talaga, wag po. Wag mag-share, wag pilitin, wag magkwento, basta makinig lang kung hindi din balakid ang mag-headset, no? Mag-headset o mag-auriculari habang nagtatrabaho. Pero palaala na ingat tayo sa pagtrabaho kasi baka mahulog ka habang nakikinig. Hindi naman. So, concentrate sa trabaho. Kung kaya na magaan at hindi mahirap ang trabaho at nagkaroon ng headset, hindi balakid iyan, okay lang yan. Kahit na hindi 100% diyan. Kasi nandoon ng 100% natin sa umpisa, yung seek first the kingdom of God, and then all the rest will be given. Kung ano yung pagbibigay ng Diyos ng kaloob ng kunting panahon para bibigyan din natin siya balik, walang problema po. So sa pagbalik na naman sa ating pagkatapos ng trabaho, doon na naman, ibigay na naman ng 100% natin. Pagre-review, pagtingin ulit sa YouTube, kung ano pang mga pinagdaanan natin. O yung pinag-sharingan natin. Pwede naman po. Okay po. Salamat po. Salamat. Amen po, brother.